Yan, good morning mga kabayan. Di ba nakita nyo yung asda sa loob kanina at nakabili na ako ng itlog at saka bumili ako ng hotdog na sa bote. Hindi ko rin napigilan. Samahan nyo na ako, uwi na ako papunta sa bahay. Ito na yung pangatlong yugto ng video natin, part 3. Tara, samahan nyo ako mga kabayan. Kinukuha ko na yung ready ko lang. Yan. Uwi na tayo. Nakatapos na naman tayo na isang araw. Sunday ngayon. At mamayang siguro gabi magpiprito ko ng magpiprito ko ng magluluto ko ng ng adobong manok. Yan. Ito, uwi na ako. Naglalakad ako ngayon. May masasalubong tayo, normal lang. Parang baliwala lang. Basta nakita nyo sila, parang normal na buhay lang. Ganun lang talaga ang buhay. Kailangan natin na kailangan natin magsalita para sa pagbablog natin, alam natin kung ano nangyayari, di ba? Kaya ito, tatawid uli ako mga kabayan. Tatawid ako. Kaso mabibilis yung mga sasakyan dito. Mabibilis. Dito kasi sa sa UK. Kagaya na sinabi ko sa inyo, sila, mabilis sila magpatakbo. Yung mga English people talaga mabibilis sila. Basa nila to eh. Kahit na yung minsan hindi na nasusunod yung speed limit. Hindi na nasusunod yun. Kumbaga sila yung rito eh. Sila yung hari rito. Pero may batas pa rin sila. Siyempre, pag nahuli sila sa camera, kailangan nila magbayad kasi may mga penalty yan. Minsan hindi na nila kailangan pumunta pa sa presinto o sa police station. Dito kasi online payment, ganun ang labanan dito, online payment. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng penalty sa kalsada, kaya halimbawa ng yung bus station, kasi may marka yung bus station, dinaanan mo yung bus station, may marka ng puti. Ang mangyayari nun, mag-penalty ka, di mo alam, akala mo okay lang. Bigla na lang mag-message sa cellphone mo o mag-i-email sa'yo na meron kang babayaran na gano'n nga na mo yung nadaanan mo yung bus stop, kasi meron kasi linya yun eh. Merong mga area rito na bus stop na may white na pintura. Kailangan pag dumaan ka doon, umiwas ka. Kasi pagpasok mo ron, may camera doon eh. Mag-penalty ka. Di mo alam yun. Papadalang ka na lang ng notice sa pamamagitan ng sulat. Aba, ang ganda. Mga kabayan, tingnan nyo, may kabayo. Ayun oh. Ang galing oh. Ayun oh. Ang ganda. Oh, nakita nyo ang kabayo. Diba? Ayun. Kita nyo ang cute ng dalawang kabayo eh. Itim ata tsaka puti yun eh. Mga kabayan, i-stop muna ako, nangangali ako. Kasi mahaba-haba na rin yung nalakbay ko eh. Kaya mag-stop ako. Kasi pag ginamit ko na naman yung kaliwang kamay ko sa pagbibideo, baka pag in-upload ko sa laptop, bumabaliktad yung screen niya. Kaya kailangan kanang kamay lang gagamitin ko. Stop muna. Mga kabayan, yan, nakita nyo na naman ako. Ganito ang buhay ko dito sa UK.
Masaya ako dito, promise. Kaya masaya kasi ako. Malaki sahod. Di ba? Dito nga, pag nagkaroon ka ng sasakyan dito eh. May kotse ka, halimbawa, bumili ka. Eh ano nga, mangyayari nga eh. May tax pa, may babayaran kang tax. Tapos every month may tinatawag na insurance, babayaran mo 'yon. Malaki yung insurance, akala nyo ba? Kaya mahirap din pag nagkaroon ka ng kotse. Kaya yung company nagpo-provide, sila nagpo-provide ng sasakyan. Kasi sila rin nagbabayad ng insurance eh. Ngayon tuloy natin ulit yung paglalakad at nagpahinga ako ng mga pag napagod ulit tayo, pahinga na naman. Ganun lang naman yan, malapit na ako. Papunta na ako sa bahay. Ito na, kunin ko na yung bag, yung dalawang ito, plastic bag na pinamili. Kasi bumili ako ng isang plastic bag eh. Hinati ko yung pinamili ko. Ito, tingnan nyo. Ayan. Lalakad na tayo. Yan, pinapakita ko lang. Naano ko lang yung kamay ko kasi nangalay na rin kamay ko eh. Yan. Bali, pwesto ko lang yung kamay ko. Yan. Ito na. Ay, yung bote. Mabasag. Yan na. Lakad na tayo. Yan. Naglalakad na ako. Kasi kung bumili ako ng hawakan ng yung parang cellphone para sa pagbablog, eh baka lalo mabigat eh pag hinawakan ko. Kaya ito, kamay na lang ginagamit ko. Okay lang naman. Yan. Diba ito yung daanan ko, alam niyo na to. Tapos tatawid ulit tayo dun sa Yun. Ayun doon pa pala banda yun. Paborito ko yung area yun eh. Yung sa may dalawang may maraming halaman. Doon tayo maglalakad. Lakad tayo. Sana lagi nyo napapanood yung mga video ko. Oo nga, nakikita nyo ganito. Araw-araw naglalakad, di ba? Yan. Kasi ito nga yung buhay ko dito sa UK. Araw-araw. Yung pagkagising ko nga minsan, meron akong video na gumising ako minsan, parang hindi ko na rin sinama sa natawid ako mga kabayan. Hindi ko sinama kasi parang pubungas-bungas ako eh. Parang nahirapan ako magsalita. Pero meron akong video, diba? Na sinama ko siya sa upload. Pero minsan hindi ko na sinasama. Pwede naman yun eh, basta meron ka ibang video na i-upload, pwede naman yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, diba, na isasama ko nga pati yung pagkagising ko. Kasi pag nagigising ako mga kabayan, pabungas-bungas pa ako, diba, nakahiga ako. Binidyo ko, sinubukan ko kasi i-video yun eh. Sabi ko nga sa inyo, dokumento ko mula paggising hanggang sa pagpasok, hanggang sa pag-almusal pala, tapos hanggang sa pagpasok sa trabaho, pag-uwi, tapos pag-shower, kakain ng hapunan, di ba? Eh minsan kasi yung pagkagising ko, tuloy na agad ako ng shower kaya parang minsan di ko na siya na-document. Ang kasunod na kasi yun sa kusina bababa na ako eh. Eh doon kasi pag sa kusina mahaba-haba kasi video ko ron, kaya minsan meron ako dyan video na hindi ko na sinama yung siguro mga 2 siguro. Yan. Tara, lakad ulit tayo. Yan, pahinga na ng konti. Yan. Samahan nyo uli ako. Yan. Ito na. Yan. Siyempre pag napanood nyo sa YouTube di ba? Parang nakapunta na rin kayo ng UK. Kasi naglalakbay ako, nakikita nyo rin yung dinadaanan ko. Parang ini-imagine nyo rin na ganyan lang pala yung lugar sa UK, di ba? Pero kasi mga kabayan, iba yung actual kasi. Yan video lang, di ba? Siyempre,
gusto nyo rin, alam ko sa inyo, sa mga nanonood dyan, alam ko rin gusto rin nyo maranasan magtrabaho dito, di ba? Kayang-kaya naman yun mga kabayan, matatalino tayo mga Pilipino, magagaling ang mga Pilipino. Basta practice lang ng English. Bata ko yung English ko naman, hindi masyadong ano lang yung English ko natural lang. Kumbaga native. Oh, may kabayo. Ano kaya meron? Ba't may mga kabayo? Ayun, may mga kabayo eh. Ano kaya yun? Hindi ko na yan pinakita. May kabayo na naman dumaan eh. Baka meron na ata baka meron silang festival dito Ayun nga yung pinag-uusapan natin yung sa ano, di ba? Sa pagsasalita ng English. Basta marunong ka lang magsalita ng English, marunong ka lang makipag-usap sa kanila. Basta naiintindihan kanila kahit na hindi ka Islang. Ako minsan napapa-Islang ako kasi pag yung kaharap ko yung mga mga British, napapa-Islang ako. Pero pag mga kaharap ko, mga hindi British, mga ibang Europe na hindi naman talaga British accent, yun, lalong madali na magkaintindihan kasi hindi naman sila British accent eh, pero magagaling sila mag-English. Yan. Kaya mga kabayan, yun nga, hindi pa pinag-usapan na natin yun. Kung gusto nyo pumunta rito, unang-una sa lahat, syempre, malakas ang loob nyo mag-apply. Hindi kayo mahihiya. Huwag nyo isipin na UK to. Kasi ang mentality ng Pilipino eh, UK, sabihin nila UK, tapos tapos sasabihin nila mahirap makaalis dyan, mahirap makapunta dyan. Yun yung sasabihin nila. Parang di nila kaya standard. Isipin nyo lang ako mga kabayan, di ba? Hindi naman pagmamayabang, pasensya na. Hindi naman ako nakatapos ng college, high school graduate lang ako. Pero kasi nilakasan ko ng loob ko. Nangarap ako. Yan. Nangarap ako. Para sa family ko, nangarap ako. Nagsumikap ako. Kaya ganun. Nung nag-apply nga ako, sabi ko, kakayanin ko to. Nung nasa New Zealand, yung sa New Zealand dapat ako nakalis eh. Kaso hindi para sa akin yun. Doon paalis na nga ako eh. Nakapasa na ako sa lahat eh. Hindi ko nga alam bakit di ako nakalis papunta ron eh. Kaya lakasan ng loob ng mga kabayan. Kung kaya ko, kaya nyo rin yan. Subukan natin. Bakit din natin subukan? Sa mga Australia, Canada, meron nga ako apply sa Canada kaso hindi ko rin siya natuloy kasi gusto kasi nung employer dito kasi ibang bansa kaso nandito na ako sa UK, ba't pupunta pa ako ng Canada? Kaya yun mga kabayan, tuloy na natin. Nagpahinga uli ako. Diba sabi ko sa inyo kada ilang minuto nagpapahinga ako kasi nga mabigat tong dala ko eh. Tara, samahan nyo uli ako. Ito na. Balik sa rin ko. Subukan natin. Tara. Uwi na ako. Malapit na. Konting tiis na lang. Minsan nangarap tayo, no? Sana makapunta tayo ng UK. Makapunta tayo sa England. Andito na tayo. Enjoy lang natin ang life. Magtrabaho ng maayos. Huwag tayo makikipag-away. Huwag tayo mandaraya. Makisama tayo sa mga nakakataas sa atin. Gawin natin yung trabaho natin. Ganun lang naman ang gagawin natin eh. Wala nang iba eh. Kasi yung may mga nakasama ko dating OFW na totoo to nangyari bigla na lang umuwi, di ko alam. Sabi ko, pag-uusapan naman, ba't biglang umuwi si ganito, ganyan.
Yun nga, hindi ko na binanggit ang pangalan. Kasi nga nakagawa pala ng ano, pagkakasala. Pero ibang kasalanan na nagawa niya, hindi ah. Hindi tungkol sa trabaho ah. Sa pakikipagrelasyon. Bawal sa company yun eh. Bawal yun. At hindi. Kumbaga, bawal naman talaga sa company pero siya, tuloy-tuloy pa rin. Pero siyempre lumala na. Apektado na yung pamilya niya. Ha? Tapos siyempre mga kasama pa mga Pilipino dito sa ibang bansa. Minsan nakakarinig pa siya ng mga salita, di ba? Pero hindi naman nakikialam eh. Yung mga Pilipino, ibig sabihin na narinig niya, nag-uusap-usap. Na ganun nga, nag-uusapan siya. Siguro di niya nakayanan. Ayun. Bigla na lang umalis eh. Wala na sa tirahan. Sabi, may pupuntahan yung pala. Lumipad na pala, pupuntang Pilipinas. At merong magandang kwento dyan yung kasamaan ng biyanan ko. Kasi matagal na yung biyanan ko sa Saudi, di ba? Merong kwentong ganon. Na dahil naman sa sugal. Sa sugal yun. Kasi magaling siya sa sugal eh. Yung larong mahjong. Magaling siya magmahjong eh. Yung pala, nahuli siya. Nandadaya pala siya. Nandadaya. Pero, di okay lang no? Nananalo siya ng pera. Lahat ng kalaban niya, tatalo niya. Isang araw mga kabayan. Kasi yung pera niya, nilalagay niya sa ilalim ng unan niya. Lahat ng pera na panalunan niya. Kaso, isang araw, siyempre, trabaho sila. Naiwan sa accommodation, yung mga gamit nila, pati yung pera niya. Tapos, pagbalik niya, pag-uwian na, lahat ng pera niya wala na. Kasi, pinagkaisa siya ng mga Pilipinong tinalo niya sa laro eh. Sa sugal eh. Yun ang ibig ko sabihin. Isa rin sa mga dahilan niyo kung bakit yun, nagkaroon siya ng mental problem. Umuwi na rin siya sa Pilipinas. Kaya maganda pag nandito tayo sa ibang bansa. Enjoy lang natin. Trabaho lang. Wag natin iisipin yung tinatawag na kasi mga bully, di ba? May mga bully. Hindi pala bully, mali ako. Discrimination sa mga ibang lahi. Wag natin iisipin yun. Trabaho lang tayo. Makisama tayo sa kanila. Pag tingin nila mataas sila para sa kanilang sarili dahil bansa nila to, respetuhin lang natin sila. Huwag tayo makikipag-away. Ganun ang gawin natin kasi para walang gulo, di ba? At hindi ka nila pag-usapan at maaaring siraan sa management. Kaya ganun. Kaya ganun lang ang trabaho dito eh. Ganun lang, pakikisama lang. Kahit saan bansa naman eh. Kahit saan bansa ka nagkatrabaho. Ganun din eh, di ba? Ito pala oh. Meron palang picturean ko driving. Yan, driving lesson. Kunin ko yung number niya. Ano number niya? Tingnan ko. Number niya, no? Yan, ayun number niya. Kunin ko. Tapos, pagkakuha ko ng number niya, tatawagan ko yan. Mag-driving lesson ako. Bagamat nag-driving lesson na ako, yun nga, di ba yung dun kahapon sa may bahay nila ng kabrad ko, di ba may kinausap din ako. Kaso mukhang hindi ko kursanada yun kasi basta hindi ko kursanada. Maano sa pera. Minsan kasi yung mga Indiano kasi tatagayin ka nila, malaki maningil eh. Ganun ang mga Indiano eh.
Kaya, hindi yun, nakita natin kanina, yung inanuhan ko ng camera. Yun, mamaya tignan ko sa video pag ano. Tapos i-post ko, tignan ko, i-zoom ko. Tignan ko yung number niya, save ko. Ulitin ko lang mga kabayan ha. Marunong ako mag-drive ha. Ang gusto ko lang uli. Kasi nag-ano na ako dito eh. Nung dumating ako dito, nag-driving lesson na ako dito eh. Gusto ko lang uli, enhance yung ano ko, yung kaalaman ko sa malaman yung ano. Kaya ganun. Rex! Go. Okay, sige. Nasa lubong ko si Alex. Bibili daw siya ng ano niya, sigarilyo niya. Kasi malakas manigarilyo yun eh. Hindi ko na pinakita sa inyo. Hindi pwedeng ano, wala siya sigarilyo. Yung mga Romanian pala. Hindi sila mabubuhay pag walang sigarilyo. Sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Pag nagsisigarilyo sila, kailangan meron sila sa trabaho. Ano sa trabaho? Feeling kasi nila, pag nagsisigarilyo sila, parang feeling nila, hindi sila napipressure. Yan. Siguro, tutusin kahapon naman, sabi niya, nung nakaraan naman, bibili na sigarilyo, pero, di ba? Ang nangyari, hindi ko rin maintindihan mga kabayan kasi may tayo, magandang lalaki yun eh. Hindi natin alam kung saan lalakad. Pero siguro, nagkasabi naman siguro ng totoo. Kasi minsan yung kasama niya sa akin, isa nagkwento eh. Tungkol sa ginawa niya eh. Di ba, siyempre babanggitin yun. Di ba? Ganun sila rito. Sabihin nila, wala naman yung family mo eh. Wala naman yung asawa mo eh. Sa ganung salita pa lang, ibig sabihin, may nangyayari ng iba. Di ba? Kaya, tayo, hindi naman ako nagmamayabang ano. Iniiwasan ko yung mga ganyang bagay. Kasi, ayoko masira yung pamilya ko. Kasi nakatingin ka rito, isang pagkakamali mo lang, tapos ka. Mawiwili ka na yun. Tatikman mo eh. Pero sa mga ibang Pilipino, wala yun. Liberated. Basta importante, huwag mo lang pababayaan huwag mo lang pababayaan yung family mo. Ganun lagi yung katwiran nila. Liberated sila. Ayan, kaya ganun. Pero ako hindi eh. Diba? Kaya aral tayo. Tinuturuan tayo ng tama. Kasi pag ginawa mo yun, hindi mo nirespeto asawa mo. Diba? Kasi gumawa ka ng kasalanan eh. Babae rin yun eh, di ba? May damdamin din yung asawa natin. Pero ganun talaga. Sige, pag-usapan natin dito, malapit na. Ito na yung sa bahay. Malapit na ako sa pintuan. Ito. Yan. Nandito na ako. Yan. Ito yung yung pangatlong yugto ng pag-video natin kasi putol-putol, di ba? Ni-stop ko siya. Mamaya pag may time ako i-upload ko siya. Pero meron pa kasi mga video na dapat ko i-upload eh. Ito na ako. Wait lang. Ito lang mga kabayan, yan, nakarating na ako. Nakauwi na ako. Yan. Ngayon, mga kabayan, ito na yung last part natin mula pagbili. Kanina, paglabas ko dito hanggang sa pagpunta ron at pag-uwi. Ito na yung last part natin. Kasi kailangan yung video natin, medyo dapat, yung oras, medyo tama lang. Pwede ko naman siyang pagsama-samahin lahat. Pag in-upload ko to, aabot na isang oras eh. Pero mahaba yun. Tama na to. Kaya, muli, mga kabayan, siguro, magandang tanghali na dito sa UK. Maraming salamat. Sana huwag kayong magsasawa kung napapanood nyo. Mapatuloy na kayo manood. Kasi ganito nga yung ginagawa ko ito palagi sa UK habang nandito ako, nagbablog ako. At masaya naman talaga ako. Kasi matagal ko ng pangarap to na hindi ko nagagawa dyan sa Pilipinas. Tatapusin ko na yung video natin kasi nakauwi na ako. Hindi ko na bibidyoan hanggang sa pag-uwi, sa pagpasok.
mamaya na lang uli pag magluluto ako ng hapunan, doon tayo mag-video. Sana subaybayan nyo palagi ang channel ko. Pag nakita nyo, mag-like naman kayo. Yan. Sana supportahan nyo ako kasi bago lang ako nagbablog na ganito. At nagiging masaya ako kasi kayo mga babae ng inspirasyon ko dahil syempre yung mga Pilipino magagaling, matatalino, madiskarte. Maraming mga Pilipino magagaling. Mga OFW na naghahanap buhay sa ibang bansa, nagsusumikap din para sa pamilya. Nagkapakahirap. Lalo na sa bansang Middle East, di ba? Napakahirap dyan sa mga babae. Kaya siguro, papasok na ako. Hanggang dito na lang muna. At good morning, September 21, Sunday. Ngayon ay tanghalin tapat. Pagpasok ko, tingnan natin kung may video ko yung pagluluto ko ng tanghalian ko kasi mag-asahin na ako magluluto ko ng tanghalian para makita nyo kung ano naman ang gagawin ko ngayong tanghali. Sige, maraming salamat. Sundan nyo yung susunod na video. Bye!